May adlaw sa tanan, ako dai si Norben Ocampo, na kay upat ka anak, na karon kay mag-testimony mi sa akong kinabuhi. Dati jud wala ko'y direksyon akong kinabuhi. Akong papa wala jud ako nakauban, gamay pa ko. Tunod dako na lang ko, gibiyaan ko. Kung mama lang akong kuyog, naminyo siya glain. Sayo jud ko niya, wala siya nakapokus sa kuha. Sayo ko niya na nabiyaan, pariwara jud ko. Na nag-decide ko na mag-RW. Dito jud na kuha na akong kinabuhi na bago na sa RW. Dito jud na restore akong kinabuhi jud. Dito jud ako gi-surrender sa Ginoo akong mga bisyo. Na maligya ko sa una. Nagsabo ko, marijuana, inom. Dito jud ako gi-surrender sa Ginoo na nagpromise jud ko sa Ginoo na dili na jud ko mubuhat og mubalik sa akong kinabuhi, dating kinabuhi. Dito jud na restore, grabe jud sa RW. Karon kay nag-serve jud ko sa Ginoo, na ako sa ministry karon, nag-serve sa Hako team, sa Dicor, isa pud ko ka sa kanang magluto sa ministry, na bag-o jud akong kinabuhi. Na inaanyag ta mo na mag-atin og RW kay kani diri jud ma-restore jud inyong kinabuhi. Kay ako na bag-o jud ko akong kinabuhi jud. Good day, everyone. I am Josephine, 32 years old, a mother of 4 loving children. My life before sa wala pa nakaila kay Lord is grabe kagubot og miserable. Kaysa akong edad na 7 years old, na-discover na ako na ang ako ang tatay mao mong tawag sa akong biological father is dealer og drug addict. Dito nag-start na daghan na kayo kog confusions, questions, and arguments sa akong parents. Kay even akong mama, ginatolerate akong tatay sa yang bisyo. In my youth days, I destroyed and abused myself. Nabot sa point na 12 years old ko, kabalo na ko manigarilyo, muinom, magmariwana, og mabuntagan na sa dalan. Og worst case scenario is I committed premarital sex of multiple men. Hantod, naabot sa point na nakamit ko og lalaki na I know from the start na naa siya ka live-in partner. Then naasad na itabo sa amuha og iya akong nabuntisan. Pero wala ko nagsisi sa akong firstborn child and months go by, wala na ako nakipag-connect ato na lalaki because I know mali jud to among relationship. Fast forward, I meet Norben na akong husband karon. That moment I know na blessing jud siya from the Lord kay wala may sabit. Maskin kami na ni Norben, grabe jud ang lies sa enemy sa ko. Kay dili jud gusto sa yawa na ma-set free ko from premarital sex. Kay wala ko dayon nagpakasal kay Norben kay akong mindset is bata pa ko. Until ga-reach out ko sa D-group o gialagaan, hantod sa gi-invite ko sa akong friend, na leader na nako karon na si Jerlyn, na mag-join og RW. Nabot sa point na namatay akong mama is didto jud ang turning point. One night sa service sa wake sa akong mama is giistorya jud ko ni Lord. Grabe akong hilak sa kanta ni Gary V na lift up your hands to God, and I discover na Bible verse dahil siya. In Matthew 11:28 to 30, come to me all who are weary and heavy laden, and I will give rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart. And you will find rest for your soul, for my yoke is easy and my burden is light. God the Father tells me ani na moment sa wake sa akong mama na muduol ko sa iya, kay grabe na akong kakapoy o grabe na pod akong gidaladalan na kabugaton sa akong kinabuhi. Kay kung muduol ko sa iya jud nako mabati ang tinuod na kapahulayan. Ug ani na moment nag-decide nako na mag-RW. Sa RW grabe jud akong kalipay ug dili ma-explain na experience kay gi-restore jud ko ni Lord. And na-reveal sa kuha is ang deliverance na I need to cut the curse and the soul ties na dapat makasal nako kay Norben kay mao ang tama na buhaton. And indeed, God is so faithful. Kay same year lang, 2022, na nag-RW mid, duha ni Norben nakasal jud mi June 2022. Og si Lord, nagamit og mga tao na ma-provide ang need sa among kasal. And now, gibago jud ko ni Lord na aman mi away sometimes, pero hinay-hinay,
naay restoration sa amuha as husband and wife. Kay dili man ko kabalo mag-submit sa kuang bana, karon hinay-hinay nako ga-submit. Kaya sa rebelde na anak sa una, nadala nako sa akong husband. Grabe po jud among gi-go through na process sa financial ipit jud kayo to the point wala na mi makaon apil among mga anak. Hinay-hinay jud gi-bless pud mi karon ni Lord og lugawan o hinay-hinay gina-provide na ni Lord among needs. Faithful jud si Lord og kami as couple gigamit ni Lord as a blessings sa mga youth sa RRCY og Bahay Pag-asa. Together sa akong husband ug ang amuang mga anak is nagaapil na pod sila og praise and worship kay Lord. And now I am serving the Lord not because unsa akong nabuhat sa iya, but because what He has done to me. By the grace of God, part ko sa worship and DK team. Og nagapadayon sad ko sa mga discipleship, trainings para mas ma-equip og mag-grow pa ko spiritually. Og para maging effective na disciple, para daghan mapaduol kay Lord labaw na sa akong family and sa ako ang tatay. That's all. Shalom everyone and to God be all the glory.